tandaan po natin na ang kamatayan po, pag sinasabi ng, pag binabanggit ito sa Biblia, ang ibig sabihin po ng kamatayan sa Biblia ay pagkahiwalay o separation sa Biblia. Ang ibig sabihin po ng kamatayan ay separation o pagkahiwalay. No? Ang kasalanan po kasi, paglabag yan sa kautusan ng Diyos. Kaya naman, kapag ito'y nagbunga ng kasalanan, tayo'y nahihiwalay sa Diyos. Pansinin po ninyo yung kamatayan ng tao. Pag tayo po ay namamatay, yung ating katawang lupa, yung ating flesh, nahihiwalay sa ating spirit, sa ating kaluluwa. Pag tayo po ay namamatay. Ibig sabihin, may separation na nangyayari. Ganun din po sa kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nahihiwalay tayo sa Diyos sa pamamagitan o ang dahilan ay yung ating kasalanan. Basahin po natin yung sinasabi po ni Propeta Isaiah sa chapter 59 verse 2. Sabi niya, "But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, so that He will not hear." Kung babasahin natin yung verse 1, ang sabi niya, hindi maiksi ang kamay ng Diyos para kayo'y hindi niya mailigtas. Hindi rin mahina ang kanyang pandinig para hindi niya kayo marinig. Ngunit ang inyong kasamaan ang naghihiwalay sa inyo at sa Diyos. Yan ang sabi niya. At ang inyong kasalanan ang nagkubli ng kanyang mukha upang hindi na kayo marinig. Ito yung patunay na yung separation na nangyayari kapag tayo po ay nagkakasala. Ito po yung consequences, ito po yung kabayaran. Nagkakaroon ng paghihiwalay, pagkahiwalay natin sa Diyos. No, kaya sa pagdating, kaya ang worst scenario po na pwedeng mangyari sa tao na hiwalay na sa Diyos, hindi na ito mailigtas pagdating po ng paghukom. Sapagkat wala ka ng relasyon sa Diyos dahil sa iyong mga kasalanan. So ito po yung kabayaran. No? No? At sumunod na, ang kasunod pong katanungan dyan, why did he mention yung salitang through the law? Ano? Balikan po natin yung talata. Sabi niya, sapagkat lang tayo'y nangasa naman ang mga pitang salamin na pawang sa pamamagitan ng kautusan. No? Through the law ay nagsigawa sa ating mga sangka upang magsipagbunga sa kamatayan. Kaya nga ang tanong dyan, why did he mention through the law? Ibig sabihin ba sa pamamagitan ng kautusan, nagkakasala tayo at nagbubunga ito sa kamatayan? May kinalaman ba ang kautusan para tayo ay gumawa ng kasalanan para magbunga sa kamatayan? Yun ang katanungan po dyan. Bakit niya binanggit yung sa pamamagitan ng kautusan? No? Ito po yung kasagutan dito. Because it is the law that make us aware what sin is. Ang kautusan ang nagpapaunawa sa atin, no? kung ano ang mga kasalanan. Kung ano ang kasalanan. Sinasabi ng kautusan sa atin ano ang ayaw ng Diyos, ano ang mga kasalanan. No? Kaya nga natin nasasabing bawal pumatay, nakapatay ako eh. So kasalanan pa lang pumatay dahil sinasabi ng kautusan na bawal pumatay. Ako'y nanganon niya. Sinasabi ng kautusan na huwag kang manganganon niya. So ako pala yung nagkakasala. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang mananakin. Ginagawa ko yun. Hindi pala ang sinasabi ng kautusan. So nagiging aware ako sa aking mga kasalanan dahil sinasabi ng kautusan. No? Alam ko na ngayon kung ano yung kasalanan dahil sinasabi ng kautusan. So ito yung sinasabi dito. Because it is the law that exposed the sin. Yung kautusan po ang naglalantad ng kung ano yung kasalanan natin. No, dahil sa kautusan tuloy, alam natin na nagkakasala tayo. Dahil na nalabag natin yung isa sa mga kautusan, nalalaman natin tayo yung nagkakasala, that we are guilty before God. No? Kahit naman sa batas natin bakit natin nasasabing krimen ang magnakaw? Kasi nasa batas Diba? Nasa Philippine law natin, nasa RPC, nasa Revised Penal Code natin yan
sabi natin krimen. So alam natin kung ano yung kasalanan, alam natin yung mali sa pamamagitan ng kautusan. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo. So, bilang suporta dito, basahin natin yun nasa chapter 3, verse 20. Book of Romans. Because by the works of the law shall no flesh be justified in his sight. For through the law cometh the knowledge of sin. Walaan niyang aariing ganap sa paggawa ng mga gawa ng kautusan at ang kasunod na sinabi, sa pamamagitan ng kautusan ay dumating ang pagkilala sa kasalanan. Pansinin po natin yung nabanggit dyan na works of the law and yung kautusan na nagbibigay ng kaalaman sa atin tungkol sa kasalanan. So yung works of the law na yan po yung requirements nung panahon ng kautusan ni Moises. No? Na mga ginagawa nilang carnal ordinances, no? Mga practices na ginagawa nila sa kanilang religion para masabihan niya sila ay ariing ganap. Pero sinasabi dito, walang aariing ganap sa paggawa ng mga gawa ng kautusan. At sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkilala sa kasalanan. Kaya po, sa verse 6, ganito po ang sinasabi. But now we have been discharged from the law, having died to that wherein we were held, so that we serve in the newness of spirit and not in the oldness of the letter. Natapat ngayon, tayo'y nangaligtas sa kautusan. Yamang tayo'y nangamatay doon sa nakatatali sa atin, ano pa't nagsisipaglingkod na tayo sa panibagong espiritu at hindi sa karatihan ng sulat. No? Ang sinasabi po dito ni Apostol Pablo, nagbago na yung inyong panalagayan na dati kayong nasa ilalim ng kautusan, discharge na kayo dito para kayo makapaglingkod na sa panibagong espiritu. Before, sabi niya, the law had dominion over them. Nasa ilalim o may kapangyarihan ng kautusan sa inyo sapagkat kayo'y buhay pa. Yun ang sabi po niya dun sa verse 1. They were once bound by the law. No? Ngayon, ang sabi niya po sa Pablo, we serve in the new way of spirit, not in the oldness of letter. Ito na yung bagong kalalagayan nyo. So para mas maintindihan natin yung sinasabi dito, that we can now serve in the new way of spirit, basahin po natin yung nasa 2 Corinthians chapter 3, verse 6. Ang sabi po dito, who also made us sufficient as minister of a new covenant, not of the letter, but of the spirit. For the letter killed, but the spirit gave life. Balikan po natin, ano? Sabi niya, no, kung titignan po natin, hindi na po tayo, no, we can now serve in the new way of life, not in the oldness of spirit. No? Kung maaalala niyo po yung discussion natin about Book of Hebrew, no, yung mga practices na ginagawa po nila sa lumang tipan, para po sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. Ang sabi po doon, hindi na tayo sakop pa nito. No? Sabi nga doon sa 2 Corinthians, sila yung mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, sapagkat ang titik ay umapatay, datapat ang espiritu ay nagbibigay buhay. Ayan po yung comparison. No, sapagkat noong sa ilalim ng kautusan po ni Moses, in the oldness of the letter, ang execution po noong punishment kapag sila'y nakalalabag sa mga kautusan, ay kamatayan. Wala namang po kinukulong ng panahon po ng kautusan ni Moses, kundi pinapatay.